Siya si Gustavo Olivieri, ang presidente ng World Boxing Organization na may planong isalba ang current undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue para hindi mabaklasan ang titulo. Sa ngayon ay gusto niyang gumawa ng paraan at sumabog sa isipan ng ideya ay kasamuna ang WBO rank number 1 na si Karamis Martin at Sam Goodman at kung sino ang mananalo sa kanila ay yan ang lalaban na ni Inoue. Dito po galing mga kwentong balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Bumisita ang WBO President na si Olivieri sa Japan sa araw ng Martes, March 11, 2025 dahil may triple world title fights ang magaganap sa bansang Japan ngayong March 13. Dahil dito ay hindi nakaiwas ang presidente ng WBO na matanong ng mga Japan media sa nasabing press conference lalong-lalo na patungkol kay Naoya Inoue sa pagdepensa niya ng kanyang maapat na mga titulo dahil siya nga isang undisputed world champion. Ayon sa presidente ng WBO na meron siyang naisip na ideya na gusto niya ipapatupad sa WBO at pati na rin sa iba pang mga major sanctioning bodies at gusto niyang kausapin din ang mga namumuno sa nasabing sanctioning bodies para hindi dumating kaagad sa pagkakataon na madaling mabaklasan ng isang undisputed world champion tulad nilang ni Inoue. Ang nakalatag kasi ngayon ng mandatory fights ni Inoue pagkatapos ng pagdepensa ni Inoue sa kanyang World Boxing Association world title kontra kay Ramon Carenas ay susunod na kaagad ang International Boxing Federation world title belt ni Inoue. Pero isa sa mga pinoproblema nila ngayon ay ang pagpili sa karapat-dapat na boksingero na lumaban sa undisputed o unified world champion. Hindi na kasi maganda na makakalaban ng unified o undisputed world champion na naging number 1 lang pero hindi naman kilala na boksingero sa buong mundo na meron pa namang ibang mga karapat-dapat na boksingero ang sana na pumalag sa kampiyon. Kaya ang gusto niya na mangyari ay dapat magharap ang number 1 contenders sa lahat ng mga major sanctioning bodies para mas madali nating maintindihan mga kwento. Ganito yan. Halimbawa, di ba 4 na mga corona ang hinawakan ng undisputed world champion? Halimbawa na lang, ang number 1 contenders sa WBA at sa WBC ang magharap. Sino ang mananalo sa kanila ay matik na makakalaban ng undisputed world champion. Sa halip na isa-isahin pa nakakalabanin ng undisputed ang dalawang mga contenders ay isa na lang harapin niya at karapat-dapat pa na siya ang nanalo sa pamamagitan sa pakipagbakbakan niya sa kapwa number 1 contender. Sa ganitong paraan ay mababawasan ang pagkakataon na babaklasan ng undisputed world champion tulad ni Inoue ng world title na sa halip na 4 na mga laban na gagawin niya at 2 beses na lang siyang lalaban at bawat laban ay katumbas na yan ng 2 mga mandatory fights na ang kanyang nagawa. Iwas madaling babaklasan ng undisputed world champion at ang makakalaban pa ay talagang karapat-dapat dahil parehong mga number 1 contenders ang mga nagkasalpukan. Sa ngayon mga kwento ay target ng WBO president na kausapin ang iba pang mga major sanctioning bodies kung papayag ba sila nito. Mga kakwento, ang presidente ng WBO sa ngayon ay nag-iisip pa kung anong kanyang gagawin. Gawing mandatory na ba si Martin na siya ang number 1 sa world rankings? O tila ba para mas trip niya na ipagharap muna sina Martin at Sam Goodman at ang mananalo ay maging mandatory para kay Inoue lalaban? Ikaw kakwento, sino ang mananalo kung si Goodman at Wonderboy ang magkaduelo? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramilo Bitania, kay kakwentong Mix TV, kay kakwentong Skumatcher, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.